ng pagdakila, pagsamba, paglulhati. Sa Diyos lamang po nararapat, sa ating Diyos na buhay, na may likha po ng ating buhay. Siya ang dahilan kung bakit po tayo naririto, at siya po yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Sige po, bago po tayo manalangin, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Mga Ngaral. Mga Ngaral chapter 12, beginning verse 1 po hanggang 7 lang po tayo. O kung yung mga Bible niyo po, Ecclesiastes. Mga Ngaral chapter 12 po, verse 1 hanggang 7 po. Yung mga Ngaral, nasa ano po yan? Nasa Old Testament po yan, katabi po ng Kawikaan. Mga Ngaral chapter 12, verse 1 hanggang 7 po. Katabi po yan ng awit ni Solomon. Kawikaan po muna. Sige po, kung nakita na po, sabi po dyan, babasahin ko na po, makisabay na lang po kayo sa pamamagitan ng mga mata. Sabi po dito, babasahin ko na, verse 1, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis na mabuhay. 2, alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap. 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. 4, alalahanin mo nga siya bago ka mawala ng pandinig, na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at himig ng awitin. 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ang pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na ito'y lilipat sa palagyan nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ng mga nananangis. 6, darating ang araw na malalagot ang panikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Sige po, tayo po yumuko at manalangin. Aming Ama na mapagmahal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na kahit sa mga lugar ay naroon ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa panahon na binigay mo sa amin, sa oras na makapag-aral kami ng iyong salita, O Diyos. Ama, sa oras po ito, inihiling namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong Santong Espiritu, ang lumukob po sa amin, ang magpaliwanag, ang magsalita ng iyong kapangyarihan at ang kapahayagan po, O Diyos, ay patuloy mo pong ilagay sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Buksan mo po ang aming mga puso, O Diyos. Tumimo po sa aming mga puso ang iyong mga salita, O Diyos. Bayaan mo na magsilbi po itong liwanag at katatagan ng bawat isa sa amin. Ipaunawa mo po ito, O Diyos. Sagana pong sa aking kaalaman, hindi ko po kaya, Panginoon. Subalit sa iyong biyaya po, O Diyos, naniniwala ko ng bawat isa sa amin ay bibigyan mo ng panibagong kalakasan at panibagong kapahayagan. Salamat po, Diyos, pagpalain mo ang aming pag-aaral. Sa iyo pong mataas na papuri, karangalan, pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kung ating pong babalikan at pagmamasdan ng ating pong pinag-aaralan, sabi po dyan, ito po ay sulat po ni Solomon, isa po sa nilikha ng Diyos na pinakamatalino, na nalikha po ng Diyos. Siya po ay matalino, ibig sabihin, lahat po talaga ng mga nangyari sa kanyang buhay, lahat ng mga nangyayari sa paligid, alam niya po lahat dahil nga siya po ay matalino. Pero syempre, iba pa rin po ang katalinuhan na nanggagaling sa Diyos. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos, ang kanya pong mga salitaan, siyang nagtuturo sa atin, na kung saan po, sabi po dito sa verse 1, alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw na taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alam niyo po, ang Diyos po ay lagi pong nagpapaalala sa atin. Kailan po natin maaalala ang Diyos kapag po ba tayo ay matanda na? Di po ba hindi po sinabi diyang alalahanin mo ang Diyos sa panahon na pag ikaw ay matanda na? Kasi marami pong nagsasabi, saka na lang ako maglilingkod sa Diyos kapag wala na akong ginagawa. Saka na lang ako maglilingkod sa Diyos pag hindi ako busy. Saka na lang, saka na lang. Pero sabi po ng Diyos, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Bakit? Kasi pag bata ka, marami ka pang magagawa. Pag bata ka, syempre, meron kang lakas. Hindi pa mahina yung tuhod mo. Kaya mo pang
maglakad-lakad kasi meron ka pang buhay at lakas. Kung hindi po natin gagamitin ang ating buhay at lakas sa paglilingkod sa Diyos, saan po natin gagamitin ang ating buhay? Kaya po nilikha ng Diyos ang tao para mabuhay. Hindi lang po basta mabuhay sa mundo nito. May layunin po ang Diyos kung bakit nilikha niya ang tao. Layunin ng Diyos ng kanyang buhay at lakas na pinagkaloob niya sa tao, yung pong sambahin, paglingkuran ng Diyos. Hindi ka po nabuhay para lang sa iyong pamilya. Hindi ka nabuhay para lang, wala lang magawa ang Diyos kaya ka binuhay. Hindi po ganun ang plano at pangarap ng Diyos sa tao. Kaya nga po ang Diyos, lagi niya pinapaalala, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Dahil kung ikaw nga naman ay uyanin na, matanda na, magagawa mo pa kaya ang paglingkuran ng Diyos? Marami pong tao na gusto maglingkod sa Diyos, yung nasa balik na po ng karamdaman. Na halos hindi na nakakarinig, nakakalimot na, bumabalik na po sa pagkaisip bata. Paano mo pa mapaglilingkuran ng Diyos? Paano mo pa babasahin ang salita ng Diyos? Kung ikaw mismo ay wala ka na pong, kumbaga, hindi mo na maalala. Hindi ka na makapagbasa kasi nga sa katandaan. Kaya habang may buhay at lakas po tayo, habang may panahon pa po, paglingkuran po natin ng Diyos. Dahil sa ngayon, hindi po natin masasabi kung ano yung mga nangyayari. Palala ng palala ang sitwasyon, palala ng palala ang mundo. Minsan, di ba, magugulat po kayo, natulog lang, hindi na po nagising. Paano mo ngayon sasabihin sa kanan lang ako maglilingkod? Paano kung mamayang gabi, wag naman po sana, natulog ka lang, hindi ka na gumising? Hindi po natin alam. Alam niyo po, dapat po, sabi nga po, di ba po yung pagbubuntis, yung pong paglilihi, o pag, ano po ng bata, ay alam po natin kung kailan po. After ng 9 months, pagka 9 months na yung tiyan mo, manganganak na. Di ba nga po alam natin kung ano yung due date? Alam natin yung date kung kailan tayo manganganak, kung kailan isisilang ang bata. Pero yung ating pong kamatayan, hindi po natin alam. Meron po ba sa ating nakakaalam kung kailan po tayo kukunin ng Diyos? Wala po. Kaya, kung ang mga pagsilang ng mga baby, pinaghahandaan po natin, mas lalo po natin paggandahan yung pong ating kamatayan. Dahil ang ating kamatayan, hindi po natin alam. Dalawa lang pong kapupuntahan ng isang tao. Ang ating pong pupuntahan ay kapahamakan at dun po sa langit na walang hanggan. Nasa atin pong desisyon. Kaya ang Diyos po, ayaw niya po siguradong mapahamak ang bawat isa sa atin. Ayaw ng Diyos na uuwi po tayo doon o dumating ang Diyos na tayo po ay lumuluha. Kaya kung meron po tayong buhay at lakas, gamitin po natin yun. Kung tayo po, marami pong pagkakataon na pwede po natin paglingkuran ng Diyos. Sa ganitong pagkakataon, pag tayo nag-aaral ng kanyang salita, pag tayo sumasamba, pumapalakpak, tinataas po natin ang kamay natin, minamahal natin ang ating pamilya, ang ating mga anak, tinuturuan, binabahagi ang salita ng Diyos, yun po ay isa pong paglilingkod sa Diyos. Kapag ikaw ay nagbibigay sa kanyang gawain, kapag ikaw ay nagbabahagi ng kanyang salita, kung hindi ka nakakapagbahagi ng kanyang salita, mag-invite ka. Yung kapitbahay mo, yung mga taong nasa paligid mo, invite mo sila. Yun po ay paglilingkod na po sa Diyos yun. Hindi ka hahanapan ng Diyos nang wala ka. Hindi ka naman hahanapan ng Diyos na hindi mo kaya. Sigurado po ang bawat isa atin, meron kang lakas na pwede mong gamitin para mapaglingkuran ng Diyos. Kasi, sabi nga po, paulit-ulit po sinasabi po sa ating mga talatang nabasa, alalahanin daw po natin ang Diyos. Ngayon pong bata pa tayo. Ngayon pa meron po tayong lakas. Kasi, meron po akong nakausap, kung bibigyan daw siya ng pangalawang pagkakataon na maging bata siya, itatama niya daw po ang kanyang pagkakamali. Yung panahon na siya ay may lakas, yung panahon na kaya niyang tumakbo, maglilingkod daw po siya sa Diyos kasi hindi niya na po kayang bumangon. Ando lang po siya sa banig ng karamdaman, wala na po. Kaya niya lang po nasasabi gusto niyang paglingkuran ng Diyos. Mapaglilingkuran po ba ng Diyos kung limitado na yung lakas? Siyempre hindi na po. Sabi po dito sa 2, alalahanin mo ang Diyos bago magpubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago kalambungan ang makapal at madilim na ulap. Ang ibig sabihin po ito, di ba kapag ikaw ay mamamatay na, mamamangalam ka na, ang nakikita mo po ay marami nagsasabi na nakikita sila ng puti. Pero syempre, pag pumikit na po yung mga mata, ito po yung dilim na sinasabi. Alalahanin mo ang Diyos sa panahon na ikaw pa ay may buhay. Tulad nga po sa pinag-aaralan natin, minsan may mga tao na gusto pa nilang humaba ang kanilang buhay. Pero bakit hindi na magawang humaba ang kanilang buhay? Kaya dapat po alagaan po natin ang ating buhay. Kasi ang buhay po isa lamang. Isa lamang po mabubuhay ang tao at after na siya mabuhay, siya po ay babalik na sa Diyos. At ang tanong, sa pagbabalik, pagpanaw po ba natin sa mundo nito, saan po tayo patutungo? Tunay nga po, minsan, magugulat ka na lang, may mga balita na natulog lang, hindi na nagising. Katulad po na nangyaring aksidente. Ang aksidente po ay hindi mo alam kung kailan. Ang aksidente po ay laging naririyan. Tulad po yung namatay po sa ungot, di ba? Yun po ay malakas, walang karamdaman. Pero hindi po natin alam na
sa isang iglap, namatay po siya. Ganun po ang buhay. Paano po kung sa mga panahon hindi po natin inaasahan? Bigla pong kunin tayo ng Diyos, wag naman po sana muna ngayon. Dahil ang ating buhay ay meron pa pong gagawin ng Diyos. Kaya, yung buhay na binibigay ng Diyos, gamitin po natin sa tama. Kasi, yun nga po, hindi natin alam kung saan at hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundo nito. Pagandahan po natin yung ating pong pagbabalik sa Diyos. Nang sa ganun po, ano man pong mangyari, magdiliman po ang ating paningin, wala po tayong pagsisisiyan. Kasi, hindi po itatanong ng Diyos pag ikaw ay namatay kung ano ang ginawa mo sa iyong buhay o ano ba ang naranasan mo dito sa lupa. Ang itatanong sa iyo ng Diyos, anak, ano bang ginawa mo sa buhay na pinahiram ko sa iyo? Lagi po natin pakatatandaan, kung ang buhay po na yan, hindi po magagamit para sa pagliligtas sa Diyos, ano po ang halaga ng buhay. Panigurado po ako, hindi po ang Diyos nagbiro sa atin. Hindi siya nakikipagbiruan nang po siya mapako sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya nagpapako para lamang po sa wala. Nagpapako ang Diyos sa krus ng Kalbaryo para sa ikaw at ako ay na makasalanan ay magkaroon ng buhay. Kaya ngayon kung binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon, gawin niyo po natin ang nararapat. Kung ano po yung pwede natin gawin, gawin natin para sa Diyos. Dahil kapag tayo po, ang ating buhay ay ginamit natin para sa Diyos, nakatitiyak po ang bawat isa sa atin, doon po sa kalangitan, ang ating pong balik. Alam naman po natin, alam niyo napakapalad po ng bawat isa sa atin. Kasi sa dinami-dami ng tao sa mundo ito, mapalad po tayo, nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos. Na nalalaman natin, kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, walang magpapaalala sa atin na mahalaga po pala ang ating buhay. Mahalaga ang buhay na paglingkuran. Nung hindi po natin nakikilala ang Diyos, bagamat alam natin may Diyos, hindi po natin nauunawaan kung ano po ba yung buhay na meron tayo dito. Basta alam lang natin, kumain tayo, magtrabaho, maglaba, maglinis, yung bang ang routine po ng ating buhay, ganun lang po. Pero nung napakapalad po natin, dumating po si Jesus sa ating buhay. Kasi siyang nagtuturo, siyang nagpapaalala, siyang nagtatama kung ano po ang gagawin natin sa ating buhay. Sabi po dito sa 3, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Yun nga po, yung paulit-ulit natin sinasabi, lahat po tayo, bagamat bata pa po tayo ngayon, darating po tayo sa katandaan. Na mga ngipin po natin ay mabubungin. Ang ating kahit po magpapustiso po tayo, sa gusto po natin, hindi na po katulad ng dati na tayo ay bata pa. Kahit po kulayin po natin ang ating mga buhok ng itim, kung puti na yan, hindi na po natin may kukundi. Na tayo po ay nagkakaedad na. Tayo po, sa gusto po natin, pag tayo may edad na, ang ating lakas ay humihina, kumukonti. Kaya habang tayo po ay may lakas, gawin na po natin ang lahat na magagawa natin para magpaglingkuran natin ng Diyos. Dahil kung ano man pong ginagawa natin sa ating buhay, nakalista po yan sa langit. So, na pagdating po natin sa langit, sasabihin ng Diyos, makikita mo, ikaw nung nabubuhay ka, ito yung ginagawa mo. Tinatawag mo yung mga kapitbahay mo na hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ikaw ay masipag na nangangaral ng salita ng Diyos. Ikaw ay nagpapatotoo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Kasi gusto po ng Diyos ang ating buhay ay magamit po para po sa katataas ng kanyang dakilang pangalan. Sabi po dito sa 4, alalahanin mo siya bago ka mawala ng pandinig, na halos di mo na marinig ang ingay ng gilingan, ang huni ng mga ibon at himig ng awitin. Ano pa nga po ba naman ang silbi ng buhay ng isang tao kung hindi ka na nakakapakinig? Paano mo pa maririnig yung sinasabi ng pastor? Kung ngayong bata ka, hindi mo pinapakinggan kasi marami po talagang taong dahil, sige, saka na lang ako makikinig ng salita ng Diyos. Paano kung matanda ka na nga, bingi ka na, hindi ka na makarinig? Paano ka pa makikinig? Hindi mo na maririnig si pastor kahit ipagsigawan ni pastor sa iyong tenga yan, hindi mo na maririnig kasi nga hindi ka na nakakarinig. Kaya, ang message po sa atin, pinapaalala po sa atin ng Panginoon, habang nakakarinig ka, habang nakakabasa ka, habang nakakadama ka, gawin mo na ang lahat. Habang may panahon na mabasa mo ang kanyang pangako, basahin na po. Ganun po ang pinaplano at pinapangarap ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po sa 5, alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad, na mag-isa bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Di po ba? Darating po yung time. Ano man po meron tayo ngayon na natatangkilik natin, natatamasa natin, nagagawa natin, mawawala po lahat yan pag sa ating pong pagtanda. Alam po ng Diyos yan matalino po ang Diyos. Kaya ang paalala niya, abang ngayon. Kasi marami pong tao masyadong relax. Hindi po pinaghahandaan ng kamatayan. Buti pa yung mga
Pag manganganak ka, pinaghahandaan. Pero yung kamatayan, hindi po pinaghahandaan. Kaya nga po maraming taong natatakot. Di po ba? Sabi nga po, pag ikaw ay namatay, sa Diyos ka daw babalik. Bakit maraming natatakot mamatay? Kasi hindi po nakakasigurado kung sa Diyos nga ba talaga babalik. Kaya nga po, napakapalad natin. Nalaman po natin na dalawa lamang po ang kapupuntahan ng tao. Kapahamakan at doon po sa kalangitan. Kaya habang may buhay at lakas po tayo, talagang gamitin po natin para po paglingkuran ng Diyos. Amen. Sabi po dito sa 6, darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Ito po yung sa pagdating po ng panahon na ang Diyos po ay babalik. Ito po yung sinasabing darating na ang Diyos. Magaganap po yung kanyang sinasabi sa kanyang mga salita. Na yun pong sa huling tunog ng trompeta, babagsak na po ang mga bituin ng mga buwan. Yun po ay nakasulat po sa kapahayag. Hindi ko po kayo tinatakot. Yan po ay malinaw na sinasabi po ng Biblia na sa pagdating at paggunaw ng mundong ito, darating po ang Diyos. Baka po, kung sino po lamang yung naglingkod, kung sino lang po ay nagbigay ng buhay para sa Diyos, yun lamang po ang mga kasamang aakyat po sa kalangitan. Nakakalungkot po kung maiiwan po tayo, wag naman po sana. Kaya salamat sa Diyos may pagkakataon pa, na habang tayo po ay may lakas pa, pwede pa po tayong maglingkod, sumamba. Itama po natin yung ating mga mali at higit sa lahat, yung gawin po natin na buhay na po ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Yung bang para bang pag hindi ka nakapakinig ng salita ng Diyos o nakapanalangin sa isang araw, parang kulang po ang araw mo. Alam niyo po, marami pong bagay na ang Diyos po ay naghahanap po. Hinahanapan niya po tayo. Kaya niya nga po tayo binigyan ng lakas dahil naghahanap po siya ng totoong sasamba at maglilingkod po sa Kanya. Kung hindi po tayo kikilos, kung hindi po tayo gagalaw, na ibahagi ang salita ng Diyos, na ipamahagi at ipamalita, kung hindi natin kayang ibahagi sa ating mga kapitbahay, invite po natin sila. Punta tayo sa church, punta tayo sa cell group, para po malaman po nilang katotohanan. At tayo po ang gagawin po ng daan or gagamitin ng Diyos. Kasi tayo po, kung hindi lamang po tayo binahaginan, hindi rin po tayo makakakilala sa Diyos. Kung tayo po ay nakakamit ng kaligtasan ng Diyos, mula po sa Diyos, gawin din po natin. Pag sumakitan po natin mga kapitbahay natin, mga kapamilya natin, mga kapitbahay na minsan na kahit hindi ka naintindihan, pinagtatawanan ka nila, nang sa ganun, balang araw makasama po natin sila at mauunawaan niya kung ano po yung ginagawa natin. Sabi po dito sa 7, nalalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Alam niyo po, ang tao po ay may espiritu. Ang espiritu po na yan, yun po yung mula po nung kinilala mo ang Diyos na buhay ang espiritu. Espiritu na pinagkaloob ng Diyos, yan po yung kaluluwa. Na kung saan po, di po ba, kapag po tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nananalangin, nakakadama po tayo ng kakaibang pakiramdam. Yan po yung tinatawag na espiritu at kaluluwa. Yan po yun. Isa po yun. Na kung saan po ay ang Diyos po, dyan po na dati nadarama na bakit parang pag nagpupuri ako sa Diyos, iba ang aking nararamdaman, hindi ko kayang ipaliwanag. Yan po ay, sabi nga po ang Diyos po ay espiritu. Marapat po siya sambahin sa espiritu at katotohanan. Yung espiritu mo at espiritu ng Diyos ay nagkukonect po yan. Kapag ikaw ay sumasamba at sa ating pong pagpanaw, babalik po ang ating espiritu, ang ating pong katawang palupa na yan, ililibing, mabubulok. Wala pong magagawa po yung katawan na yan. Ibabalik lang po sa lupa. Kaya nga po sabi ng Biblia, tayo po ay galing sa alabok. Tayo din daw po ay babalik sa alabok. Pero ang ating pong kaluluwa o espiritu, babalik po sa Diyos na may bigay. Ang Diyos po ang may bigay ng ating buhay at lakas. Ngayon po, ang makakabalik lamang po dyan, yung pong maglilingkod ng tapat at totoo sa ating Diyos. Yung bang ang kanyang buhay, hindi niya sinayang. Marami nga pong tao na nagsasabi, kung alam ko lang, kung nung bata pa ako, nakilala ko na ang Diyos, marahil ako ay pastor na. Marami pong mga tao na pinagsisisihan nila na kung bakit hindi pa nung sila ay malakas, doon nila nakilala ang Diyos. Marami po kasing tao, alam naman talaga nilang may Diyos Kaya nga lang, marami pong kaabalan sa buhay. Ang maririnig mo po sa kanila, subukin mong yayain sila. Kumuha ka ng isang basong, o kumuha ka ng isang case na beer. Ang bibilis po yan. Sigurado po, panigurado ko po, mapupuno po ito. Subukan mong magchismisan. Tawagin mo mga kababayan. Sigurado, kanya-kanya po ng istorya yan. Subukan mong, may birthday dito, punta kayo. O minsan nga, hindi mo inimbitahan, pumupunta. Pero subukan mong kumuha ng Bible at magturo. Saka na lang.
Maglalaba pa ako eh. Saka na lang. Marami pa akong gagawin. Busy pa ako. Pag tungkol po sa Diyos, saka na lang. Alam naman namin may Diyos eh. Nakalulungkot pong isipin. Minsan hindi po alam ng tao, sino ba ang pinanggalingan ng ating lakas at buhay? Marami po kasing tao, hindi po talaga nila alam ang katotohanan. Tayo po na may buhay pa at lakas na nakakilala sa Diyos, tayo po ang gagamitin ng Diyos. Kaya nga po siguro, kaya nga po may cell group. Kaya nga po may church, Sunday service, na kung saan po, yun po yung paraan ng Diyos na makakilala, makapakinig. May pag-aaral na salita ng Diyos na kahit sa ganitong lugar o saan po tayo magpunta sa bahay, ay malaya pong ipinapahayag ang salita ng Diyos. Ang mensahe lang po na gusto pong ipabatid sa atin ng Diyos, mahal na mahal niya po tayo. Ayaw ng Diyos ang ating buhay ay masira lang po, mawala sa walang kabuluhan. Na para bang nabubuhay ka ng wala lang. Kasi masarap mabuhay. Tanungin mo ang tao, gusto mabuhay? Oo, kasi masarap mabuhay. Pero pag tanungin mo, handa ka na bang mamatay? Ayaw po. Lahat po ng tao po ayaw ng kamatayan. Bakit? Kasi takot. Dahil po sa likod po nun, likod po ng kamatayan, alam na hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya nga po tinanong ko yung estudyante ko kanina, dahil pinapanood ko po sa kanila yung Angelica Zambrano, yung pong pahayag ng Diyos buhat po sa impyerno at sa kalangitan. Sino ba dito ang naniniwalang may impyerno? Lahat naman po sila nagtaas. Lahat naman sila naniniwalang may impyerno. Lahat naman ng tao naririnig nilang may impyerno, pero hindi po sila natatakot. Kung tayo po, ngayon pong nalaman natin ang katotohanan, matakot po tayo dahil ayusin na po natin ang ating buhay. Talaga nakakatakot mapunta po sa impyerno, di po ba? Kaya nga po ang Diyos nagpapaalala po sa atin. Alalahanin natin siya sa panahon na kaya pa po natin maglakad, kaya pa po natin pumalakpak, kaya pa po natin purihin, sambahin ng Diyos, kaya pa po natin magbahagi ng salita ng Diyos, kaya pa po natin mag-imbita, kaya pa po natin lumakad, magsilbi, mag-pray sa mga may sakit, kaya pa po natin magbigay po o mag-encourage sa mga taong nangangailangan po ng kagalingan at karamdaman. Kaya mapalad po tayo, gamitin po natin ang ating buhay at lakas. Hindi pa po huli ang lahat. This is the time po na gamitin natin ang ating buhay. Huwag po natin sasabihin, ay, hindi naman ako matalino. Hindi po naghahanap ng matalino ang Diyos. Naghahanap ang Diyos ng taong handang magpakumbaba, magpagamit, at ipagamit ang kanyang buhay. Siguro po, sa ating pong lahat, minsan, o makikita po natin, marami po tayong, may mga pagkakataon na nakita natin na, yung bang kung kailan sila babawian ng buhay, doon nila naaalalang sumamba sa Diyos, doon nila naaalalang gusto kong makilala ang Diyos. Nakalulungkot po yan. Na kung kailan ka na matanda at wala ka ng lakas at malapit ka nang mamatay, doon mo lang gustong sumuko sa Diyos. Eh kung mabata-bata pa po tayo, meron pa po tayong lakas, marami pa po tayong magagawa. Marami pa pong mga tao na, kasi po ang kaligtasan na hindi lamang po sa atin at sa ating pamilya. Napako sa krus ng Kalbaryo si Jesus para sa lahat po ng tao. Kaya, mahalin po natin yung mga tao na sa paligid natin. Lahat po yan, kailangan po nila ang Diyos. Kaya tayo po, huwag po natin sasayangin ang araw na binibigay sa atin ng Diyos. Nalilipas lang ba yung isang araw na hindi mo nakakausap ang Diyos? Kaya nga po, abang may buhay at lakas tayo, mga nanay, ituro po natin sa ating mga anak kung ano po ang kahalagaan ng buhay. Ang mabuhay dito sa mundong ito na meron pong kapakinabangnan at magamit ang kanilang mga buhay para po sa paglilingkod sa Diyos. Dahil yun po ang dakilang layunin ng Diyos. Na kaya niya tayo nilikha, binigyan niya tayo ng buhay para po parangalan ang kanyang pangalan, para po lulatiin siya at para po ang lahat po ng tao ay mapunta po sa kalangitan, hindi po sa kapahamakan. Dahil po sa ngayon, kung atin po maririnig at makikita, may nagsasabi po sa kasulatan po ng Diyos, sa pahayag, kung titingnan po natin, mula po sa pagkalika, ang Diyos ay lumikha ng langit at lupa, lahat ng bagay nilikha niya. Ayaw niya pong likahin ang impyerno. Nilikha niya lang ang impyerno para sa demonyo, dahil ang demonyo po ay nagre-rebelde. Hindi niya gusto na mapahamak ang tao. Pero ang tao po minsan meron siya sariling desisyon. Na nabubuhay na, kung ating titingnan, parang nakalulungkot po yung mabubuhay ka lang ng umaga, gabi, nasa lansangan, umiinom, barkada. Pero subukan mong ibahagi ang salita ng Diyos. Ayaw pong pakinggan, minsan pagtatawanin ka pa. Pero salamat po sa Diyos. Aba pong may buhay pa po tayo, magagamit po natin ang ating buhay.
habang tayo pa po ay may lakas. Kasi napakabilis na po ng panahon ngayon. Sabi ko nga po, hindi nga po natin alam kung kailan kukunin ang ating buhay. Alagaan po natin ang ating katawan, ang ating buhay. Kumbaga, bilang nabubuhay tayo dito, i-reserve po natin ang ating buhay para sa Diyos. Para na sa ganun, hindi po masayang ang buhay na binigay ng Diyos. Na habang tayo po ay nandito sa mundong ito, may babalik po natin ng maayos yung ating buhay. Masasabi natin sa Panginoon na, Lord, salamat. Naging kagamit-gamit po yung buhay na binigay mo sa akin. Kasi, kung tumanda po tayo at bawian na tayo ng buhay, hindi na natin mapaglilingkuran ng Diyos. Paano nga naman, kung ikaw ay naksidente at mamatay, alam po ba ang mangyayari? Siyempre, hindi na. Patay ka na nga, wala na pong buhay. Kaya ngayon po, binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng kalakasan, may mga kamay tayo, may mga paa tayo, normal po ang ating pangangatawan, ipagamit po natin sa Diyos yan. Bakit yung mga pipe, bulag, pag nakikita mo, kung makikita mo, gusto pa nga nilang tumugtog, nakakatugtog sila, wala pong kamay yun, ginagamit nila ang kanilang paa. Tayo pa po kaya na kompleto po. Hindi pa naman po siguro talagang puting-puti ang ating mga buhok. Siguro naman hindi pa po talaga mahina po ang ating mga tuhod. At siguro naman ang ating mga mata nakakakita po. Wala pa naman po sigurong bingi sa atin. Yung tenga po natin yan, gamitin po natin. Ang bibig po natin, ang tenga po natin, gamitin natin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ang ating po mga mata, gamitin po natin. Habang may lakas pa, gamitin po natin yung sa pagbabasa ng kanyang salita. Ang ating bibig, gamitin po natin bilang tagapagsalita at ihayag ang kabutihan ng Diyos. At ang ating pong mga paano yan, ilakad po natin para maraming kaluluwa ang makakilala po. Kaya nga po, isulong po natin ang G12, ang cell group. Kung tayo pong lahat ay kikilos, magpapagamit sa Diyos, naniniwala po ako na ang buong bali ng Mapaniki ay makakakilala sa Diyos at maidadala po natin sila sa kalangitan. Makikilala nila ang Diyos kung ang ating buhay at lakas. Kung meron pong katulad natin, ang maninindigan po at maglilingkod at ibibigay ang kanyang buhay para sa Diyos. Naniniwala po ako na lahat po ng tao na ang mandato ng Diyos sa tao na ipangalap ang kanyang salita ng Diyos, ipangaral ang kanyang salita. Bautismuhan daw natin ang lahat ng tao dito sa mundo ito. Sa buong mundo, ipangaral ng kanyang salita at nung sa ganun, sa kanyang pagbabalik. Tayo daw po ay binigyan ng karapatan ng Diyos na maging anak. May karapatan tayong tumawag. Alam natin ang katotohanan. Binigyan po tayo ng karapatang mabuhay. Kaya naman po, yung buhay na yan, gamitin po natin sa ikararangal at ikadadakila po ng ating Diyos na buhay. Di lamang po, at sa Diyos pong lahat ng kapurihan. Maganda po ng salita ng Diyos. Sabi nga po, hanggat bata po tayo ay magpagamit po tayo sa Panginoon. Dahil po kung matanda na tayo, hindi na po tayo magagamit ng Panginoon. Kaya po tayo po ay tumayo. At saka kumawit muna po tayo sa Panginoon bago po tayo. Tama mo